Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipagin niyo ang trumpeta. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, si Jesus ang ating mabuting pastol. Handa niyang ialay ang kanyang buhay upang tayo ay iligtas. Magbalik tayo sa ating pastol. Sa kanya lamang tayo magkakaroon ng tunay na buhay, buhay na kalugod-lugod. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwahin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinauna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panuklukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko,
Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking isinugos sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambayanan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumababa na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkakababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang nanalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay, Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kung kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay. Walang iba, kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buwat sa iyo'y ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa akin iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Akong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa, hindi siya pastol.
at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at ipinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay, upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako ay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito, minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon po ay Good Shepherd Sunday at ito po ay karugtong nung pagbasa kahapon tungkol din po sa kay Jesus, ang ating mabuting pastol. Magpaalaga tayo sa ating mabuting pastol. Kapag ikaw ay pagod, kapag ikaw ay nasugatan, kapag ikaw ay nadapa, kapag ikaw ay nanghihina, kanino ka nagpapaalaga? Kasi hindi po lahat ng nag-aalaga ay tunay na nagmamahal. Aminin po natin, hindi naman natin kayang alagaan yung sarili natin ng mag-isa lamang tayo. Kahit gaano ka kagaling, kalakas, kahit independent ka, kaya naman sa umpisa. Pero hindi ka tatagal kapag mag-isa. Kailangan mo ng kaibigan, kailangan mo ng pamilya, kailangan mo ng mga tao na nagmamahal, kailangan natin ng Diyos. At ang ating Diyos ay mabuting pastol. Tunay ang kanyang pagkalinga, pag-aalaga, tunay ang kanyang pagmamahal. Kaya kung magpapaalaga ka, siguraduhin mo yung nag-aalaga sa iyo, tunay ang pagmamahal. May kasama ka ba sa bahay? May katabi ka ba? Inaalagaan mo ba siya? Inaalagaan ka ba niya? Tunay ba yung pag-aalaga? May pagmamahal ba? Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Handang mag-alay ng buhay, handang masaktan, handang mahirapan, handang mamatay para sa mga tupa. Ito ang tunay na pastol. Kasi may dalawang uri ng pag-aalaga sa mundo. May mga taong nag-aalaga pero dalawang klase po, dalawang uri. Una, nag-aalaga siya kasi may malasakit siya talaga. Talagang nagmamahal, talagang concern. Pero may mga tao nag-aalaga dahil may pakinabang, may kapalit, may mapapala. Kaya nag-aalaga. Bayaran. May ibabayad sa kanya, may matatanggap siya. Kaya niya ginagawa yung pag-aalaga. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, merong mga upahan. Mga upahan. Nandyan lang sila kapag okay ang lahat. Pero kapag may panganib na, nandyan yung mga asong gubat, sila yung unang tatakbo at iiwan, pababayaan ng mga tupa kasi nga sila ay bayaran.
May mga ganong tao sa buhay po natin. Nandyan lamang kasi nakikinabang sila. May mga relasyon na maganda lamang kasi madali. Convenient. May pakinabang. Kaya malapit sa iyo. May mga impluensyang masarap pakinggan. Sa umpisa okay. Pero sa huli, biglang mawawala. Kasi nga, nandiriyan lamang dahil madali. May tinatanggap, may pakinabang. Pero kapag mag-aabono na, mapupuyat na, papawisan na, kapag inconvenient na, hindi na madali, umaalis na. Kasi hindi tunay yung pagmamahal. Bayaran lamang. Ang mabuting pastol, hindi ka iiwan. Yung katabi mo ba ngayon, kapag mahirap ang sitwasyon, sa palagay mo, iiwan ka ba niya? Hindi ko po alam. Pero si Jesus, sinisigurado po niya sa atin, hindi niya tayo iiwan. Kahit magulo ang buhay mo, hindi ka niya iiwan. Kahit nagkakasala ka, hindi ka niya iiwan. Kahit ang mga taong nasa paligid mo ay sumuko na. Kasi matigas ulo natin, pasaway tayo. Ang Diyos kailanman, hindi tayo susukuan. God will never give up on us. Kahit mawala tayo, mawalay tayo, at patuloy tayong layo ng layo ng layo, ang Diyos naman patuloy tayong hahabulin, patuloy tayong hahanapin. Siya yung tunay na pastol. Nandiriyan hindi dahil may pakinabang, nandiriyan siya kasi minamahal niya tayo. Hindi ka lamang isa sa marami. Hindi ka lamang numero. Hindi ka lamang miyembro. Para sa Diyos, ikaw ay minamahal niya. Kung magpapaalaga ka, siguraduhin mo yung nag-aalaga, totoo ang pagmamahal. Kung magpaalaga ka sa mabuting pastol. Opo, siya'y mabuti, kaya may mga pagkakataon hindi madali. Mabuti, pero hindi madali. Kasi po, may mga pagkakataon papayagan ng Diyos ang mga problema. Papayagan ng Diyos yung mga hirap. Hindi para pahirapan ka, bagkus para hubugin ka. Kapag hindi pa inaayos ng Diyos ang problema natin, ginagamit niya yung problema para ayusin tayo. Yan yung mabuting pastol. God will even use our problems to fix us, to teach us something, to make us better. Kasi kapag madali, maayos ang lahat, wala tayong gaanong natututunan. Walang nababago sa atin. Nagaganap ang pagbabago, learning, transformation, kapag may mga mahihirap na bagay sa buhay. Napapwersa tayong mag-isip. Napapwersa tayong tumigil, magdasal, humingi ng tulong, tumingin sa tunay na makatutulong, tumingin sa pastol, kay Jesus na mabuting pastol. May mga pagkakataon, sugatan pa rin, may sakit pa rin, may problema pa rin. Pero ang mabuting pastol, sa kabila ng sugat, sakit at problema, hindi kanya iiwanan. Kasi may ginagawa ang Diyos. Sa kabila ng sugat mo, may tinuturo, may hinihilom si Lord. Sa kabila ng sakit mo, may pinapalakas si Lord. Sa kabila ng problema mo, ginagawa kanyang mature, pinatatatag ka ng Diyos. May itinuturo. Kaya magtiwala kahit mahal ang meral ko ngayon, kahit iniisip mo paano yung tuition fee ng anak mo, magpapasok ka na.
Kahit may mga problema kang hinaharap ngayon, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang pastol. Hindi po hinihingi sa atin na maging perpekto tayo. Ang hinihingi lamang niya ay yung po bang maging available tayo sa kanyang pagtawag. Hindi po hinihingi ng Diyos na maging perpekto tayong mga tagasunod, perpektong tupa. Ang hinihingi niya ay yung availability natin. Handang makinig, handang matuto, handang sumunod. Hindi perpekto, pero available. Kasi ang mabuting pastol, hindi naghahanap ng perfect na tupa. Ang hinahanap niya ay ang puso na handang sumunod. Kung susunod ka, sumunod ka dun sa handang mag-alay ng buhay. Handang magsakripisyo at mahirapan para sa iyo. Handang ialay ang lahat para sa iyong ikabubuti. Hindi niya hinihingi na maging perfect ka kaagad. You just have to listen. You just have to obey. And then babaguhin ka niya. Hindi madali, pero makakaya mo. Babaguhin ka niya. Hindi siya naghahanap ng perpektong tupa. Ang hinahanap niya lang ay yung availability mo. Yung puso na handang makinig, handang tumugon, handang sumunod. At doon sa pagsunod, kusa, meron at merong mababago. Ikaw, tayo, na dati ay sumusunod, tayo ay gagamitin ng Diyos upang maging mabuting pastol para sa anak mo, para sa kapatid mo, para sa kasamahan mo na naglilingkod sa Diyos. Tayo ng mga tupa na sugatan, pero hinihilom ng pastol, gagamitin niya para humilom din ng ibang kapwa tupa. Aakayin natin papalapit kay Jesus. Si Jesus ang mabuting pastol. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Halina, magpaalaga sa kanya at dadalhin tayo ni Jesus sa mabuti at mapayapang pastulan. Amen. Ang Panginoon ng mabuting pastol na nakakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan, sa kani-kanilang pangalan, ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga namanampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Amang lubos, sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong panghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamang tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malmati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitang asal. Hosana, Hosana, sa kaitang asal. Ama naming banal ikaw, bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patunin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Hiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunggayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang mabuting pastol. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Naming mapagmahal, ikaw ang buting pastol. Tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Pagkaloob mong kami maluwalhatig makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo, ingatan kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, umayo kayo sa kapayapaan, nakikinig sa boses ng mabuting pastol. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman.
ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan na sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo prestitis Tieis. Omnidictamentum in sia bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Et nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum, in nobis iutas ensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan na Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdali sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang mawalahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.